Pinost ng Inquirer. Oh. Inquirer.net. All candidates endorsed by Sara Duterte lost in Bohol. Oh. Yung mga kandidato din, ano ho mga kababayan, yung mga kandidato din, no, except Benny Abante, mga bossing, na siniraan ni Inday Sara Duterte, kagaya na lang ni Beatrix Luistro. Diba? Pumunta doon sa kanyang bayan, sa Bawan, Batangas. Nagsisigaw doon ang vice-presidente. May utang kayo sa amin. Ngayon, hinanapan ng resibo ng Bawan, Batangas. Wala pa yatang naipapakitang resibo ang vice-presidente na nagkakahalaga ng 8 hanggang 9 na milyon. Ang utang ng ng mga Luistro sa kanila. Kasi di ba yun yung sigaw nila? Yung asawa ni Luistro lumapit kay Manscarpio. Ang hindi ko maintindihan mga kababayan, mga kakampi ni dating Pangulong Duterte, yung kalaban ng mga Luistro. Tapos yung asawa ni Luistro lalapit kay Manscarpio na asawa ni Inday Sara Duterte. Yun ang hindi ko makita yung logic kung bakit doon lalapit. Mga kakampi nga ni Digong o yung mga alyado nga ni Digong, yung kalaban ng Luistro, tapos lalapit doon sa son-in-law ni Digong. Hilo. Nakakahilo, mga kababayan. Diba? Dibinalo. Sa Dibinalo lumapit. Sino ang Dibinalo? Attorney Buko. Narinig nyo na yan, mga ilang buwan, mga kababayan. Yan yung lawyer ni Vic Soto. No? Laban po doon sa libel case versus Daryl Yap. Sila po yan. Matitinik po yan, mga kababayan. Yan, mga kandidato na inendorso ni Inday Sara Duterte, talo sa Bohol. Di ba? Ibig sabihin lang ho, mahirap na po na nakadikit sa kanila. Pag ikaw ay isang politiko, mahihirapan kang manalo. Tingnan nyo, Joel Chua, pasok. Sabi ni Inday Sara Duterte, dumayo pa ng Maynila. Apple Nieto, eto, mansanas, isubo mo sa bibig ni Joel Chua hanggang mamatay. Anak ng tinapang pangangampanya yon. Diba? Imbis na sabihin, humaharap po ako po ang magpapatotoo na ito pong mga kandidato na nasa harap ninyo, kagaya ni Apple Chua. Magagaling po itong mga to at talagang maiaangat ang inyong distrito. No? Sa pamamagitan po ng mga ganito nilang mga proyekto. Di ba? Mga kababayan? Ganoon. Pero hindi. Kampanya ni Inday Sara. Apple Nieto. Ito yung mansanas. Hawakan mo. Kinuha naman o apple. Isubo mo sa bibig ni Joel Chua. Hanggang mamatay. Ibang klase. Dumako, pumunta doon naman. Pumunta naman sa Bawan. Si Luistro naman ang binanatan. Kasi po, yan yung mga bigating mga congressman na talagang gigil na gigil po sila. Di ba? Gigil na gigil po sila diyan sa mga congressman na yan, congresswoman, dahil nga ho hindi masagot yung mga tungkol sa confidential funds, no? Di po ba, mga kababayan? Kaya inisa-isa ni Vice Presidente. Yung mga bayan na yun, except Congressman Benny Abante ho, mga bossing. Yung lamang nung kalaban, nung kay Benny Abante, 1,000 lang ho eh. Hindi ho 100,000. Hindi po
Hindi nga 10,000 eh. As in, single digit, ano lang po, like 3,000, 2,000. Nasa ganun lang ho, mga kababayan. Yun lamang. Ibig sabihin, kung talagang gumagana yung kandidat, yung pangangampanya ni Inday Sara Duterte sa mga to, tinambakan na ho sana si Abante, mga kababayan. Malamang po siguro ang boto kay Abante 5,000, tapos do sa kalaban 25,000 o 70,000 o something like that. Di po ba? O 3K plus yung lamang o 3,000. Di po ba? Ibig sabihin hindi na din effective. Yung ano, yun na lang Duterte nila. 7 talo. Di ba? Endorso ni Inday Sara Duterte. 7 talo. Oh, si Bato de la Rosa, senador na dati yan eh. May sariling fan base na din yan. No? May mga sariling supporter na din yan si Bato de la Rosa. Si Bungo, oh, may mga sariling supporter na din si Bungo. E paano yung iba? Si Marcoleta, dati ng congressman, kahit papaano. O sinuportahan ng INC. Di po ba? Pero yung 7, talo. Ba't hindi pinakinggan yung sinasabi ni Kitty? Ba't hindi pinakinggan yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na kailangan 10 para umuwi yung tatay nila? O siguro yung mga DDS ayaw pa uwiin yung tatay nila. Kaya hindi kinumpleto yung 10. Kaya hindi ipinanalo. Diba? Okay. Si Pacquiao mo, talo. Okay lang yun. No? Okay lang yun. Ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Si Vic nyo nga eh. Nagtinda pa ng libro. Hindi naman nanalo. Ayun, yung mga vlogger, nag-iiyakan. Uy, magpaparecount kami. Aba, si Kibuloy. Oh, gusto din magpa-recount. Putra guys na yan. Akala mo umabot ng ano eh. Pang number 13 yung pangalan ni Buloyski eh. Diba? O si Buloy, ini-endorse nila. Yung 7 nila, bagsak, nga. Diba? Mag-recount tayo kasi hindi kami agree doon sa bilang. Akala mo yung numero niya eh, ilang libo lang yung hahabulin doon sa number 12 kay Amy Marcos. Yan din yung kinatatakutan ni Panelo. Dahil mga uto-uto yung mga DDS, o ayan, laglag yung 7 ninyo, yung 2 nakapasok, hindi pa kayo sigurado kay Marcos, kay Amy. Di ba? O bakit, Mark, porket hindi na sa inyo kumampi, hindi na sigurado si Amy sa amin. Hindi galing na yan kay Panelo. Diba? Galing na kay Panelo yan. Wala silang tiwala kay Amy. Galing kay Maharlika. Wala silang tiwala kay Amy. Si Banat Bay. Oh, sino pa? Si Hanilet. Diba? Sabi ni Jules, bading killer. Oh, nagpaparecount pang 31 siya. Hindi sir, baka nalito. Ano po, sa Oblo, baka mamaya. Diba? Alam nyo naman doon, magulo, madaming preso kasama. Oh, baka, uy, pang 13 ako baka akala 13 siya. Yung pala 31, nagkabaliktad doon sa mata ni Buloy. Hoy, Toryon, magpaano ka? Magpa-recount ka. Magpa-recount ka. Boss, pang 31 tayo. Hindi! No, malapit lang yan. Basta, nagkamali yan. Oh, panalo tayo dyan. Sabi siguro, mga kababayan, no?